By the way, bago pala tayo mag-umpisa sa ating next topic, may napansin pala ako kanina, kasi kanina nakatutok lang ako dito sa video natin kay Tito Sen. Nung nag-refresh bigla yung website, may nakita ako. Pakita ko lang sa inyo, mabilis lang din. Asa na ba? Yan. May nakita ako, guys. Nakita ko, to. Yan. Nautilus yan, oh. Patek Philippe, oh. Nautilus, oh. 5 million yan, guys. 5 million, oh. Grabe. Yan yung mga yan yung mga pinapangarap kong relo, eh. Oo, pero ganyan lang. Hanggang pangarap lang muna. Wala pa akong 5 million pang ganyan. So, napansin ko lang naman. Kasi wala lang. Patek Philippe Nautilus. Sarap. Sarap naman yarn. Escalera watch. De, alam nyo naman, may obsession ako ngayon sa watch collecting, eh. Kaya, oo. Ang talas pa na mata ko. Oh, galing one ball yan. Hindi naman tayo magtataka kung nakapatek Philip si Tito Sen. Diyos ko, pinapamigay na nga lang niya yung sinasahod niya sa Senado, eh. Binibigyan lang niya sa charity. Dami ng pera niyan. Diyos ko, sa Itbulaga pa lang, dami ng pera niyan. Sa mga sponsor pa lang na Itbulaga, eh. Milyon-milyon na kinikita niyan. So, di na ako magtataka doon. Alam na natin yun. Huwag na nating isipin na meron siyang Ang nakakapagtaka, mga kababayan, magtaka kayo kapag yung mga Duterte nagkaroon ng ganyan. Di naman natin alam kung saan nanggaling yung pera ng mga yun. Diba? Diyos ko, 70s pa lang, Soto na sila, eh. My goodness. Diba? 70s pa lang, sikat na sila, artista na sila, eh. Tumatabo na sila sa takilya, eh. Ngayon pa, Diyos ko. Kapag siguro kumikita na ako ng mga 20 million a month sa YouTube, afford ko na yan. Pag mga 20 million a month, pwede na. Yung hindi na sasama yung loob ko gumastos ng 5 million para sa alahas at sa relo. Yung mga ganun. Pwede na. Basta na ako nun, pwede na. Pero ipapangarap na lang muna natin yan sa ngayon. Pangarap na lang yan. Pangarap. Saka na. Doon muna tayo sa realidad. Kasi alam nyo, mga kababayan, iniisip ko pa nga lang, eh. Kasi syempre sila Tito Sen, yung mga kapag bumili sila ng mamahaling gamit, na nila yan? Kumbaga, disposable income na yan. Yan na yung pera na nila na hindi na nagagastos. So, lahat ng pera ko nagagastos, eh. Lahat ng pera ko nagagastos sa mga importanteng bagay. Lahat ng pera ko nagagastos sa negosyo, sa pamilya ko, syempre. Wala naman akong ginagastos sa sarili ko, relo lang, eh. Relo lang. Tapos, bago ako makabili ng relo na gusto ko, pag-iipunan ko ng matagal na panahon. Tulad ngayon, may gusto akong bili na relo na Audemars Piguet na Royal Oak. 15,300. Pinakita ko kay Ate Rexy yun, eh. Ganda, sobrang ganda. Ganda rin ng presyo. 2 millions. Ay! Ska! Pambili na ng bayat lupa. Di pwede. Bayat lupa muna. Bayat lupa muna bago yan. Saka nalo. Anyway. Relo 101. Natututo ako sa iyo, coach, ng mga mamahaling relo. Tissot, okay ba? Okay daw ba ang Tissot? Okay lang ang Tissot. Yung meron akong priceless na relo. Tissot yun, Tissot. Niregalo yun ng misis ko sa akin nung panahon na talagang gipit na gipit kami at wala talaga kaming pera. Sabi ng misis ko, deserve mo yan. So, kahit hindi siya ganun kamahal, yun ang pinaka-priceless na relo na meron ako. Hindi ko babenta yun kahit ano mangyari.
Kahit ano mangyari. But Tiso, kung magtitiso kayo, kung Tiso, bilhin nyo yung PRX. Tiso PRX, na yung kasi maganda yung itsura nun eh. Kasi meron siya integrated bracelet. Actually, mukha siyang Royal Oak, kung tutusin. Pero ang pangit sa Tiso na PRX, gasgasin siya. Gasgasin. So kung bibili kayo nun, ingatan nyo rin sa gasgas. Yun. Ganun lang. Anyway, ayun lang. Saka natin pag-usapan yung relo na yan. Topic muna tayo. Kasi dalawang bagay ang nangyari today. Dalawang bagay ang nangyari. Ba't parang choppy ako, no? Pangit ang internet ko today. Wait lang, ayusin ko yung internet. Kasi parang nagsi-choppy ako. Nag-flicker eh. Wait, tilipat ako sa... Wait. Mawala lang ako sandali ah. Ayan, okay na ba? Am I back? Ganun pa rin ah. Parang mas bumagal ah. Parang mas bumagal ano. Anyway. Tufina Montreal, hindi ko pa siya naririnig. Fashion brand ba yan? Independent ba yan? Micro brand? I don't know yet. Anyway, game. Okay naman. Yung video kasi parang medyo ano ako. Anyway, tuloy tayo. So ito mga kababayan, nangyari kanina, tanghali. Kayo umaga pala, kanina umaga. Ay nag-pre-trial na kanina sa tungkol sa impeachment ni Sara Duterte. So umuusad na ang impeachment. At ako I'm just glad na it's happening, number one, na nagkaroon pa rin ng impeachment kasi syempre matapos nung naging desisyon ng Korte Suprema, parang nakaka-discourage. Oo. Parang nakaka-discourage yung nangyari eh, di ba? Parang what the heck? So ako, I'm happy na at least umabot sa pre-trial. Yung impeachment. Okay na yun for now. Okay na yun for now. At yun nga lang kanina, unang hearing pa lang, unang pre-trial pa lang to ha. By the way, sorry. Pre-trial pa lang to. Number 1, pre-trial. Pangalawa, ito yung unang-unang hearing tungkol sa impeachment sa Senate. Hindi pa nga hindi pa nga tawag dito. Hindi pa nga ito yung actual na impeachment. Ano nangyari? Konti na lang magbabalibaga na si may gusto na yatang balibagin si Attorney Lorna Kapunan. Mainit daw ang ulo niya. Nagkaroon daw ng konting away eh. Nagkakaaway na, guys. Panoorin natin yung nangyari. Although di nila pinakita, yun ang kwento-kwento sa loob. Ayan. Panoorin natin. Pre-trial stage pa lang pero nagkagirian na umano ang defense at prosecution teams sa impeachment case ni VP Sara. Ano ang mga nangyari sa unang araw ng closed-door meeting? Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante live mula sa Senado. Isaiah, ano ang iyong update dyan? Tingin ang dahil nga sa dami ng ebidensya ng parehong prosecution at defense team, hindi natapos ang pre-trial conference ngayong araw. Nag-suspend sila kanina mga 5 p.m. Subalit inaasahan naman daw magpapatuloy ito sa Lunes, alas 9 ng umaga. Tagal! Halos magkasabay na dumating dito sa Senado ang parehong prosekusyon at defense team. Maleta at bulto-bulto mga dokumento ang bit-bit ng magkaparehong panig. Sa bahagi ng prosekusyon, 10 House prosecutor lang ang nakarating. Absent si Dinagat Island Representative Kaka Bagao.
Sa gitna ng pre-trial conference, nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ng prosekusyon at defense team. Ayon sa impormante ng Billionaire News Channel, kinakailangang isuspinde ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. ng halos 1 oras ang pagpupulong matapos mag-aangasan umano ang magkabilang panig. Tila nag-meltdown din ang private prosecutor na si Lorna Kapunan. Period po ngayon, mainit ang utak. Pero daw niya today, mainit daw ulo niya. Period daw niya today. Oh, mainit daw ulo niya. Wag daw siya guluhin. Ang kulit din ito niya to, ni Lorna Kapunan eh, no? Oo, grabe. Nagkainitan agad. Hindi pa ngayon yung kwento, di ba? Sabi kanina reporter, nagkaangasan. Sino kaya ang nag-angas? Yun ang tanong. Oo. Sino kayang nag-angas? At sino kaya inangasan? Oo, baka nagkaangasan diyan si Powa at si Kapunan. Oo. Di ba? Sana Grabe naman si Candy Reyes. Nagjo-joke na. Sabi ni Candy Reyes, hala, may period pa si attorney. Grabe ka naman. Grabe naman siya. Wag naman. Candy Reyes talaga. Oh. Di ba? Anyway, tuloy natin. Pero tikom ang mga House prosecutors sa mga nangyari. Hi, Kong. Kumusta naman, Kong? Ha? Kumusta naman? Medyo may nagtalo daw, totoo? Ha? Medyo may nagtalo daw. Oh, chismis. Share, kumusta yung kanina? Ano update? Medyo may tension, Kong? Ayon naman sa defense team, normal lang ang mga pagtatalo sa pre-trial conference. Kinumpirma na. We were able to settle it naman. So, So kinumpirma ni Michael Powa na nagkaroon nga sila ng angasan. Oo. Ang hindi natin alam kung sino. Kasi sa kabila, mga private prosecutors din naman yung mga yon, 'di ba? So hindi natin sigurado kung sino. Kung sino yung inangasan, sino yung nag-angas, etc. Pero base sa response ni Attorney Lorna Kapunan, mukhang siya mukhang siya yung nag-angas. Oo, no joke. Mukhang siya yung nag-angas, guys. Kasi siya yung nagsabi, siya yung mainit ang ulo eh. So baka siya, si Attorney Kapunan. Mukha bang may tama ng laptop to si Michael Powa? Mayroon bang parte ng mukha niya na namumula? Na parang medyo maga? Alam natin, medyo kirat siya sa kanan, di ba? Medyo kirat naman talaga siya dyan. Pero, mukhang hindi naman binuto ng laptop itong si Michael Powa, guys. Buti hindi lumipad ng laptop sa loob. Hindi natin alam. Malay natin, TV pala yung lumipad, hindi yung laptop. Ay, nako. Diyos ko, my goodness. Unang-una pa lang to, unang harapan pa lang to ng abogado, mga babae. My goodness. Oh. Diyos ko, alam mo, na-excite tuloy ako lalo dun sa impeachment hearing mismo. Imagine, mga babayan, kung ganito pa lang sa kung ganito pa lang sa pre-trial, unang meeting sa pre-trial, ganito nakainit, paano pa sa actual na impeachment trial? Diyos ko, kabahan si Sara. Gigil na gigil yung mga kalaban niya. Kabahan si Sara, gigil na gigil yung mga kalaban niya, guys. Oo, di ba? Hindi medyo, ito naman si Marian Reyes. Pinapagaan ko na nga eh. Ayan, sabi ni Marian Reyes, Coach, hindi medyo kira talaga. Alam na naman na natin yun. Huwag na lang natin let's not add insult to injury. Di ba? Huwag na natin ganun. Okay na yun. Excited tuloy ako. Oo. Totoo, excited ako sa actual na impeachment trial. Kasi kasi ngayon pa lang nakikita nyo na yung gigil ng mga tao ba? Siyempre gigil yung mga gigil yung prosecution, di ba?
Isang taon sila naghintay, dinaan sila sa technicality nung nakaraan. Tapos ngayon may second chance silang makaisa, makabawi, 'di ba? So, naiintindihan ko yung gigil ng prosecutors. Lalo na si Atty. Laura Capunan, dapat last year pa to. Tapos na-delay hanggang sa hindi na nangyari. So, nag-gets ko yung gigil ba? Syempre itong kabila, gigil din silang magtanggol. Oo, gigil din. So, hindi ko alam kung paano ang mangyayari sa law school namin kapag natuloy na yung impeachment. Hindi ko alam kung ano mangyayari. May pasok ba kami pag may impeachment? Pag may hearing? Magkakaroon ba kami? I-require ba kami na gumawa ng notes tungkol doon sa hearing? Isasabit namin sa professor namin, di ba? Hindi ko alam anong gagawin ko. Diyos ko. My goodness. Oo. Kaya excited ako. Excited talaga ako doon sa hearing. At makikita talaga natin yung... Kasi alam niyo mga kababayan, ang tagal na kasi yung pinaglalaban ng Pilipinas to eh. Actually, this is the people of the Philippines versus Sara Duterte. People of the Philippines versus Sara Duterte ang lalabas dito, mga babayan. Kasi ang tagal natin nag-intay. Tagal natin intay itong pagkakataon na to. Oo. Kaya magkaalaman na, di ba? Ang tagal tinakbuhan ni Sara Duterte. Lahat ng pagkakataon, lahat ng tanong, hindi niya sinagot. Ganun eh. Oo. Tapos ngayon, magkakaroon tayo ng pagkakataon, magkaroon ng closure, kumbaga. Magkaroon ng closure sa mga katanungan natin. Ano ba talaga ang katotohanan? Oo. May pagkakataon na tayo magkaroon ng closure. So, sana matuloy na talaga siya. Sana wala nang ibang hadlang. Sana hindi na makialam ang Korte Suprema. Huwag niyong kakalimutan, meron pa pong nakafile sa Korte Suprema. Kaya kabado ko kanina sa topic natin ngayon, 'di ba si Cheese? Kaya kabado ko kay Cheese eh, kasi meron na naman nakafile sa Korte Suprema. Mamaya ano na naman niya 'yan. I-dribble na naman niya 'yan. O di patay na. Lalang, 'di ba? Kasi nakakabwisit na si Cheese Escudero diyan sa impeachment na 'yan eh. No comment daw, sabi ni Sara Ulo. Oo. So, ako mga babayan, hinihintay ko na lang yung impeachment trial talaga. Pero kung bibigyan natin ng konting preview, sabi ng mga ibang kongresista, dinaan lang daw sa haba. Sabi, ranking Solon's ridicule VP Duterte's lengthy but empty pre-trial brief. Yung parang, ewan ko, alam ko naman yung feeling niyan. Oo, alam ko yung feeling niya na minsan, kasi di ba nga, nakwento ko before kami sa law school, ang finals namin, sulat. Oo, essay type lahat, essay. Mapa notebook, mapa online, essay lahat yan, essay. So, gets ko yung feeling na minsan makuubusan ka na ng sagot. Mauubusan ka na ng sagot. Tapos, dahil syempre, kailangan magtunog matalino ka. Kailangan magtunog mahusay ka. Oo. Ang gagawin mo, papahabain mo yun. Papahabain mo yung papel. Gagawin mo 2 pages, 3 pages yung answer mo. Para lang makuha mo ang minimit-himong 10 points. O kasi naman, my goodness, minsan 10 lang ang questions namin, pero ang lupit, tagte-10 points isa. Para sa 100. Diyos ko. My goodness. So para lang makuha mo ang minimit-himong 10 points, ayan, gagawa ka ng 3 pages na walang kwentang sagot. Pero syempre, hindi mo na mauuto yung prof mo, di ba?
ibabalik sa iyo yung papel. Pag nabalik sa iyo yung papel, may score na 5, ganun. 5. O kaya 4, ganyan. Tapos minsan may comment pa sa ilalim. Picture handwriting. Ay, sakit. Ouch. Picture handwriting or you're not making sense. Ay, my goodness. So, sakit. So, ganun daw yung kay Sara Duterte. Ganun daw yung ginawa ni Sara Duterte. Dinaan lang daw sa haba pero wala rong kwenta yung pre-trial brief niya. Sabi, according to Deputy Speaker and La Union Party List Paulo Ortega and Assistant Majority Leader Lanao del Sur, First District Representative Zia Alonto Adjong, Team Duterte's 72-page submissions was more voluminous than responsive to the articles of impeachment that would be the basis of the upcoming trial. Alam mo yung gano'n, yung... Meron na ba kayong nakausap, mga kababayan, na halimbawa tinanong mo siya isang bagay. Tapos ang haba-haba ng sinabi sa'yo, ang haba-haba ng sinagot. Pero, yung sagot niya, walang kwenta. Hindi niya nasagot yung tanong mo. Ganun daw yung ginawa ni Sara Duterte. Ganun daw yung ginawa ni Sara Duterte. Ang haba-haba-haba ng sagot, pero it is not responsive. It is not responsive to the questions. Naku, naganyan na ako isang beses ng proof ko. Isang beses. Receipt. Tinanong ako ng question. Sagot ako. Hindi, syempre, sagot. Biglang sabi niya, Mr. Pulido, your answer is not responsive to my question. Patay. Tapos unboxing. Oo. Tayo ng 3 oras. So, ganon. Ganon din ginawa doon ni Sara Duterte. Kaya pala napapatayo to. Malamang 3 oras din tumatayo to si Sara Duterte noon. Di ba? Ganon. May interview yan tungkol dyan. Ito. Si Congressman Adjong. Kaso magkasama sila dito ni si Kabataan Party List. Pero anyway, ay gano'n lang din natin. Kasi sabi naman ni Kabataan Party List, tunuglata daw yung sagot ni Sara Duterte. Thank you, sir. Kasi yun po sana yung susunod kong tanong. Nagtutugma po ba yung observation nyo na yun given na ang ultimate prayer lang din ng defense team ay ibasura ang kaso at hindi harapin sa trial mismo? It speaks about how they think that they are way beyond the reach of the law. It also speaks about the kind of mindset that I'm sorry to say that the vice president feels na she is this is an act of someone who thinks that she's beyond reproach, no? Kaya nga sa parati natin sinasabi this impeachment proceeding is about accountability. It's about the accountability mechanism of the Constitution. Correct. That no one should be above the law. Tama. But if it is applied to any person or any impeachable officer, it should apply to the vice president. Unfortunately, there are serious charges labeled against her. So this is the perfect time for her defense to come up with a specific substantive contravening arguments and evidence to not only to deny the allegation but to explain to the court and to the people what happened to the confidential funds. Why is there why is the SALN not reflective based on her income? No? Kaya nga may unexplained wealth. These are the things that should be explained to the public. At the end of the day, ang gustong malaman ng publiko ay meron ba talagang pananagutan ang Vice Presidente? Kung wala naman, madali naman talagang mag-supply ng sagot dyan Kung meron ka talagang sagot. Dagdag lang din po doon sa Kung meron ka talagang sagot, madali lang. Kaso alam niyo ang problema, mga kababayan. 3 taon na natin tinatanong yan. Hanggang ngayon, wala pa rin sinasagot si Sara Duterte. Sa lahat ng forum na tinatanong siya, mapa-hearing sa Kongreso tungkol sa kanyang budget, mapa-interviews, lahat. Wala siyang sinasagot. Oo. Magda-divert lang siya ng issue. Ganun. Bigla niya isisisi yung lahat na nangyayari sa buhay niya, isisisi niya sa administrasyon. Sabihin niya, kasalanan to ni Bongbong Marcos, etc. Kasalanan to, ganyan. Ganun. Ganun ang ginagawa ni Sara Duterte. Maski doon sa hearing sa House mismo, binigyan siya ng pagkakataon sagutin yung mga tanong. Kaso hindi siya humarap. Ni isang beses hindi siya umattend, mga babayan. Kahit once in her life,
Hindi niya inatindan. So, para saan tayo kukuha ng sagot? Malala yung mga allegations sa kanya. 125 million sa confidential funds. Tapos yung 125, umakyat na sa 300 plus million sa confidential funds. Actually, kung tutusin, I think that was around 500 million pesos. Hindi maliit na halaga yun, ha? No joke. Hindi maliit na halaga yun. Yung COA resolution ng notice of disallowance. Yung sa DepEd na 12 billion. Go students. Goes beneficiaries ng scholarship. Goes laptops. Ang daming issue eh. Yung death threat pa. Wala na bang gagawin doon? Supreme Court, baka naman. Baka naman gusto niyo kaming bigyan ng konti hustisya dyan. I-disbar niyo na itong babaeng to. Kasi walang hustisya eh. Diba? Anyway, tuloy natin. Sa specific question on the prayer for dismissal, no? Let me just reiterate na wala po yung basihan sa Constitution. Wala po sa hulog yung ganong prayer. Ito po ay dahil ang inaasahan natin under the Constitution na kapag meron na pong articles of impeachment endorsed to the Senate, magta-trial, no? Magkakaroon ng full-blown trial wherein the prosecution and the defense will present their evidence, no? Will have the opportunity to cross-examine their witnesses, and sa dulo, pagtapos po ng lahat na yon, magdedesisyon yung Senado, no? Kung whether conviction or acquittal. Wala po sa rules ang dismissal. So, muli, nire-reiterate natin kung seryoso si VP Sara Duterte and her legal defense team doon sa pagsagot sa mga tanong ng mamamayan, no, na dahil years na pinrolong yung pagsagot ay ganito na kalaki, kailangan pong sagutin niya ng maayos and in the proper forum that the Vice President has always sought and emphasized she will do, which is right now and syempre sa July 6 sa pagsisimula ng trial proper. Thank you, Earl. Maybe hear now from Rose Cash of UNTV. Good afternoon po, Kongs. May we know po kung ano-ano po yung mga point of contentions kanina sa pre-trial conference between the defense and the prosecution teams? Okay. So right now, dahil ongoing pa yung pre-trial, hindi natin fully madidisclose ang lahat. But ang isang remarkable ay merong proposed stipulations ang both parties. Ito naman po ay inaasahan at nakalagay sa pre-trial brief at inaasahang kakataluhan sa pre-trial conference. So, for now, despite na merong disagreement sa kung ano dapat yung proposed stipulations, pinag-submit na lang po ng comment yung both parties as to their proposed stipulations. Yun pa lang po yung alam natin. Po, hanggang today lang po yung pre-trial conference kasi dun sa nakarating pong schedule sa amin, 18 to 25. Sa palagay, yes, muna answer that. Sa palagay ko po, based on dun na notice na natanggap po ng House Prosecution Team, hanggang 25 po. So we expect that it will not end today, but we will expect the continuance of the pre-trial conference up to the date which the Honorable Court has set, no? Which is, I guess, kung di ako nagkakamali, is June 25th. No? So starting from tomorrow hanggang 25, ang haharap pa rin po doon yung mga public prosecutors? Well, that gayon po ay ang nandoon na po sa ongoing din po yung markings nila of exhibits o mga private prosecutor. This is just a ministerial or mechanical lang na trabaho kasi basically yung ipipresent, mark lang naman yung mga ebidensya. And so we would like to learn from the House Prosecution Team if the court will requires the attendance of our public prosecutor. Anyway, at the end of the day, ang ating House Prosecution Team, both the private and the public prosecutors, would comply for whatever the directive of the Honorable Court. Pero ano po ang directive ng public prosecutors sa private prosecutors, if any? So far ngayon po ay to assist in the marking of evidence. Yun naman din po yung reason kung bakit perhaps hindi po matatapos today yung pre-trial dahil po voluminous yung evidence that is both presented by the prosecution and the defense. So dahil masalimuot yung proseso na yun, nakaantabay at syempre nakatutok yung public prosecutors sa ginagawa ng private prosecutors with the defense team no, na marking of evidences. Okay po. Kanina po nabanggit po ni Congresswoman Ko na wala pong inilatag na ebidensya ang defense team para po pabulaanan ang existence ni wala nilatag daw yung fictitious Mary Grace Piatos. Tama po ba? Yung nakikita natin so far ay yun yung general trend sa lahat ng mga allegations, even this one. Dadagdag ko lang, yung pinakaano talaga ng, kumbaga kung titingnan natin yung kanilang pre-trial brief is yung prayer nila for the court to dismiss right away yung impeachment allegation. So why would you ask so wala talaga silang ebidensya. That is not even a option for the Senate sitting an impeachment court. The Vice President is being defended now by one of the most respected law firms in the country, a reputable law firm, and they know for a fact that dismissing outright
these charges is not even an option for the Senate. It only goes to say that, going back to their appeal, kung meron talagang actual, substantive, specific explanation to counter or to not only deny, but even to supply counter evidence on certain allegations under the articles of impeachment, they would probably do so, not to pray to the court to dismiss it outright. Kasi this is the opportunity, going back to their issue na they will answer the allegation at the proper forum. Balikan po natin yon. Hindi po kami ang nagsabi nun, sila po ang nagsasabi nun, that they will only answer these exact allegations at the proper forum. Now is the time. Now is the time. Please Correct. present us your evidence. Please present us contravening evidence and explain to the people saan napunta yung pera ginamit sa confidential funds. Bakit yung salin hindi tugma doon sa nakukuha mong income? No? Bakit, ano yung explanation mo doon sa pagtatreten sa nakaupong presidente at sa kanyang unang ginang at sa former speaker? So these are the things that the country would always go back to. Demand answers to these allegations. Unfortunately, Ang hirap no, no? Humarap ka sa kakalaban mo, mga prosecutors, no? Humarap ka, tapos wala ka ebidensya sa depensa. Ang hirap nun. Paano? Paano kaya ito lang yung akin, ha? Nothing against the defense, lalo na yung mga private defense lawyers ni Sara Duterte. Pero paano nila na-atim yun? Diba, yung haharap ka sa depensa, tapos sa prosecution, tapos sasabihin mo, pwedeng motion to quash. Actually, di pa nga pwede motion to quash. Maski nga motion to quash, kailangan nag-arraignment muna eh. My goodness. My goodness. Talaga ba? Pre-trial pa lang to. Labasan pa lang tayo ng ebidensya, guys. So, ang lumalabas dito, mga kababayan, walang ebidensya si Sara Duterte. Ang gagawin lang nila, mga kababayan, kukunin nila yung ebidensya nung kabila, tapos hahanapan lang nila ng palusot. Yun ang mangyayari. Balita ko, hinanap daw na parang pinapasupina daw na witness si Mary Grace Piatos. So, paano ngayon yan? Kailangan mag-produce itong si Sara Duterte ng Mary Grace Piatos? O magbabayad siya ngayon ng aktor para umarte Mary Grace Piatos? Masasagot ba ni Mary Grace Piatos yung mga katanungan ng prosecutor tungkol dyan? No wonder uminit ang ulo ni Lorna Kapunan. Hindi ako magtataka. Kasi nga, mga babayan, kung substantial yung meeting, malamang sa malamang, hindi naman siguro magkakainitan. Pero kung abogado ka at pupunta ka sa hearing mo, tapos wala kang dala na ebidensya, ang dala mo doon is a petition to dismiss the case? On what grounds? Wala ebidensya, guys. Oo. Matindi. Oo, parang parang hindi ba nanghihinayang si Sara Duterte sa binabayad niya sa abogado? Kasi parang, di ba, nakapanghinayang yun. Paano kung, let's say, ang chismis lang naman to, ha? Ang acceptance fee daw ay sa 20 million. Per lawyer. Chismis lang naman yun. Di ba tayo sure doon? So ano? Hindi ko alam kung anong, my goodness. Tuloy natin. unfortunately, ang kanilang sagot, dismiss nyo na lang yan. Last na lang po, Dismiss sir. yun na lang. Meron po bang witness ang prosecution team to corroborate the claims of Ramil Madriaga? Ay, sige. Meron po bang witness ang prosecution team to corroborate the claims of Ramil Madriaga? Currently po, Ma'am Rose, we don't preempt what would be the discussion in the pre-trial conference. The reason why it is not open to the media, it's because we also we have to also be conscious about the safety of the potential witnesses. So right now, we cannot give you a straight answer. This is part of the discussion in the pre-trial conference. We will just wait for the final list of witnesses that would be accepted by the court or to be presented by the prosecution to the court. Siguro po, to add na lang din po, because we do not want to preempt the strategy of our public prosecutors, but it is noted that in our pre-trial brief, meron pong corroborating witnesses na maaari pong
na i-present. And again, we have reserved the right to present additional witnesses as necessary. Ito rin po ay the same right na in-exercise ng defense team, and it is normal sa isang pre-trial brief and in a pre-trial conference. We will look forward na lang po kung ito po ay exactly as stated yung sa sinabi na purpose, pero for now, we'd like to reserve comment para po hindi mapangunahan yung public prosecutors. Dahil birthday ng katabi mo, Ma'am Rose, sasabihin ko na lang to sa iyo. Whatever would be the number and the personalities that would be presented as as witnesses to corroborate material or testimonial evidence, that would definitely be indispensable to proving to the court that our allegations are correct, not only correct, but can only be proven right. Ayan, delaying tactics daw sa isa pang interview. Oh. Wala. Dinaan lang daw sa ano. Dinaan lang daw sa kwento. Nakaka-insulto naman talaga yun, di ba? Kung ikaw sa prosecution, naghanda-handa ka ng ano, naghanda-handa ka ng napakarami mong ebidensya, di ba? Et cetera. You did your research, et cetera. Tapos isasagot sa'yo, Your Honor, paki-dismiss na lang, please. Oo. Your Honor, paki-dismiss na lang po, please, kasi may mga technical issues kami, blah, 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 blah. Kasi there are procedural issues, blah, 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 blah. Oo. Di ako magtataka kung sinabi lang nila na kasi ginawang mini trial daw yung sa House. Ano pa ba? Yung wala raw ultimate facts, etc., etc. So, I mean, come on, my God. Diyos ko naman. Nakaka-insulto naman talaga yun. No wonder. No wonder. Pero mga kababayan, eto may bago. May bago, guys. Ano ho yung bago? Naglabas po ang Okta ng survey. Ito ang sabi ng survey. Wait lang, magkatanggal ako ng audio sandali. Feeling ko alam ko na yung problema ng ng video ko. May problema daw yung survey. Ano yung problema sa survey? 81% ng Filipinos wala pong tiwala sa Senado na magiging fair sila sa impeachment. 81%, mga kababayan. 81% ng mga Pilipino hindi nagtitiwala sa Senado. Actually, problema to ni Chis Escudero ngayon. Kabado sila na magiging fair sa impeachment trial. 81%, guys. Malaki-laki yan. That's more than majority. 81%. Problema to, guys. Alam niyo kung bakit? Kasi yung composition ng Senate Ano ba? A recent Okta research survey found that most adult Filipinos are skeptical or withholding judgment whether the senators will conduct a fair, impartial, and evidence-based impeachment process against Vice President Sara Duterte. Okay, ang sabi, 81% are skeptical that they will decide based on evidence and law rather than on political considerations. Ito yung nakakatakot. 81% ng mga Pilipino ang naniniwala na hindi magiging patas ang impeachment. Pabor kanino? Pabor kay Sara Duterte. Kasi sa pananaw ng 81% na to, ang sinasabi nila, hindi nila titignan ng ebidensya. Malamang ang Senado, hindi titignan ng ebidensya, kundi ang titignan lamang nila ay ang kanilang pamumulitika. Hindi nakakatakot dyan. Majority ng Pilipino walang tiwala. Again, mga baba, ako, medyo hindi na ako maano sa survey. Medyo hindi na ako masyado dyan. Kino-question ko na rin yung survey. Pero, man,
akin yan, 81%. Di ba? Kailan ba to? This is April 20 to 24. Oh, panahon to ni Cayetano. So, tingnan natin kung magbabago, ha? Pero nung panahon ni Cayetano, ay hindi mangyayari yung impeachment, mga babayan. Hindi mangyayari yan. Ma-acquit si Sara Duterte. Tingnan natin. Kasi mga babayan, bakit kaya problema dito ni Chis Escudero? Bakit? Kasi siya ang magpipreside. Walang tiwala ang tao sa impeachment ngayon. So, ngayon gagawin nyo pa si Chis Escudero ang presiding officer. Lalo mawawalan ng tiwala ang taong bayan dyan. No joke. No joke. Lalong mawawalan ng tiwala ang taong bayan dyan sa impeachment. So, nakakalungkot. Pero sana mag-isip muli o magdalawang isip ang Gatchalian Block kung talagang gusto nilang gawing presiding officer si Chis Escudero. Kasi mahirap. Wala nang tiwala ang taong bayan eh. Dadagdagan pa nila ng dahilan. Bibigyan pa nila ng dahilan ng taong bayan na huwag magtiwala sa impeachment. Huwag naman sana. Diba? Sabi ni Tara, let's go. From 81 to 99.9% pag si Cheese na ang final. Parang ano no? Pag si Cheese na ang presiding officer, wala na. Tapos ang boxing. Tapos na ang boxing. Acquitted na si Sara Duterte. Umpisa pa lang, tapos na ang boxing. Diyos ko. Ito kasi si Cheese nagwalang hiya Nagwalang hiya kasi to loko to si Cheese Okay naman siya nung una kaso wala. Nag-confidential funds. Diyos ko, ewan ko sa kanya. Buisit kasi siya confidential. Nag-flood control, tapos kung ano-anong pinaggagawa sa impeachment. So ngayon, wala. Ngayon, natiwala sa kanya ang taong bayan. Kumampi-kampi kay Sara. So ayan, wala na. Yan ang ganap. Nakakabuisit. Anyway, sana may ayos, di ba? Sana paltan siya. Okay. Final na ba si Cheese? Hindi pa. Pag-iisipan pa raw. Inaayos pa lang. Naayos pa lang. Nag-audition kay Sara yan di ba? Nung isang beses, nag-audition siya kay Sara. Tinira-tira niya si Martin Romualdez sa harapan ni Sara Duterte para mag-audition. Nag-audition siya nun Audition yun. Anyway, game. Dito na ngayon tayo sa ating huling topic. Okay. Eto na. Si Alan Peter. Kumbaga sa isdang nahango. Kumbaga sa isdang nahango, pumapagaspas pa. Pumipitik-pitik pa. Oo. Diyos ko. Si Alan, si Petra, janitor fish. Janitor fish daw. Di ipalo. Sabi ni. Grabe naman to si ano ba to? Isted ba to? Isted. Oo, grabe naman. Ipalo daw. Oo. Ihampas sa semento para matigil. Grabe naman yun. Oo. Kasi mga kababayan, nag-react siya sa sinabi ni Senator Ping Lacson. Naisip ko tuloy. Gagawin mo si Alan Peter sa semento. Ibalagbag. Sabi ni Icy Nerva. Ibalagbag daw. Oo, sabi. Ayan.